Muling nahuli na namato ng motorista ang isang babae sa Ilocos Norte na ilang beses nang inireklamo. Nakatutok si Rafi Tima. Napapreno ang pulang kotseng yan nang biglang mamato ang isang matandang babae sa Bintar, Ilocos Norte. Dinig ang galit na matanda. Maya-maya pa, bumaba ang driver. At gumanti ng malakas na hampas sa pinto ng bahay ng matanda. Sa lakas, nabasag ang salamin na bintana. Nangyari daw ito noong Setyembre at ipinablatter ng lola ang insidente. Depensa ng babae, muntik na raw mabundol ang kanyang mga alagang aso dahil sa tulin ng kotse. Hindi ito ang unang beses na ginawa ito ng babae. Noong Marso, naingayan daw ang babae sa dumaraang motorsiklo kaya hinagisan niya ng kahoy ang rider. Hindi ito pinalampas ng rider at sinadya siyang banggain. Ang rider, isang barangay official at sinabing matagal nang ginagawa ang pambabato. Ilang beses na rin anyang inireklamo ang babae sa barangay. Gate niya noon, gusto lamang niya magdahan-dahan ng mga sasakyang dumadaan sa kanyang bahay. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, nakatutok, 24 oras. Sa halip na 2 hanggang 5 araw lamang, halos 3 buwan daw ang hinintay ng isang pamilya para makabitan ulit ng metro matapos maputulan ng supply ng kuryente. Idinulog ng inyong kapuso action man ang atrasadong serbisyo. Papasok kami. Gigising kami sa umaga, unang iniisip po namin kuryente kung magkakaroon na po ba. Gaano kahirap nga ba ang mawalan ng kuryente sa panahon ngayon? Wala po kaming magamit na electric fan. Sobrang mahirap po sa amin yun kasi meron nga ako nung nanay na may sakit. Tapos may pamangkin din akong PWD. Yan ang nangyari sa pamilya Castro na halos 3 buwan nang walang kuryente. Sumbong nila inaabot daw ng siyam-siyam ang dapat na 3 hanggang 5 araw lang na muling pagkabit ng kanilang metro. Last July 22, nahugutan po kami ng kontador. Ang reason po is, na-late payment kami. Na-settled na namin yung lahat, binayaran na namin. Then, ang sabi nila is, wait to 2 to 5 days, 5 days is maximum, para mabalik na nga yung metro. After 5 days, update ako, yun, hanggang sa umabot na siya ng 1 month. Sabi nila sa amin is, wait lang, mag-intay-intay lang daw. Dumulog ang inyong kapuso action man sa Meralco. Paliwanag nila na antala ang pagbabalik ng serbisyo sa customer dahil sumabay daw ito sa isinagawang inspeksyon ng Meralco sa kanilang pasilidad. Kasama rito ang elevated metering center kung saan nakakabit ang metro ng pamilya Castro. Mahalaga raw ito para matiyak na nasa maayos na kondisyon ng mga pasilidad para sa kaligtasan ng publiko. Sa ngayon ay nakapag-ugnayan na ang Meralco sa customer at naibalik na rin ang kanilang kuryente. Sobrang laking tulong po kasi po, kung hindi nang dahil sa inyo, wala pa rin po kaming kuryente hanggang ngayon. Mission accomplished tayo mga kapuso. Para sa inyong mga sumbong, ipadala nyo lamang sa Kapuso Action Man Facebook page dahil sa anumang reklamo, pang-abuso o katiwalian, tiyak may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Lalong lumalalim ang investigasyon ng isa-isa ng sagutin sa Kamara ng mga tauhan ng Office of the Vice President at DepEd ang mga tanong kaugnay sa issue ng confidential funds. Pinangalanan sa pagdinig ang security officer na tumatanggap umano ng pondo na mismong ang bise raw ang nagtalaga. Nakatutok live si Joseph Moro. Joseph. Vicky, 4 na tauhan nga nitong si Vice President Sara Duterte ang humarap sa komite na nag-iimbestiga sa confidential funds ng DepEd ng OVP. At sa gitna nga ng pagdinig, Vicky, ay isinugod sa ospital itong si Gina Acosta. Siya yung Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President. Isa siya sa mga disbursing officer na kwestiyon ng Kamara tungkol sa paggamit ng mga confidential funds ng OVP at DepEd noong 2022 hanggang 2023.
Ito ay matapos ang panggigisa ng House Committee on Good Governance and Public Accountability. Nangihina ng ilabas itong si Acosta dito sa Kamara. Kasabay naman itong si Vice President Sara Duterte na nakaalalay sa kanyang staff. Ayon kay Duterte ay 150 over 100 ang presyon ni Acosta. Dagdag pa ni Duterte sa Veterans Memorial Hospital, dinala itong si Acosta at pagkadala sa ospital ay sumunod na rin doon ang Vice Presidente. Tuloy-tuloy pa rin naman, Vicky, ang pagdinig at narito ang aking report. Matapos ang di pagsipot sa ilang pagdinig, humarap na sa komite sa Kamara ang apat na tauhan ng Office of the Vice President at Department of Education para sagutin ang tanong sa paggastos ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Ito ay sa harap ng banta na sampahan sila ng kaso kung hindi pa sila sisipot. Si Edward Fajarda, ang DepEd Special Disbursement Officer, 3 beses umunong nag-withdraw ng tig 37.5 million pesos noong February 2023. Ang kabuang halaga na 112 million pesos na confidential fund inilagay sa mga duffel bag at binitbit pabalik ng DepEd para ilagak sa isang kaha de yero. Ang nagbibigay daw ng pera sa mga tumatanggap ng confidential funds ang security officer na si Colonel Dennis Nolasco. Ayon kay Fajarda, si Vice President Duterte ang nagtalaga kay Nolasco. Mr. Chair, I was informed po ni BP Sara na may i-designate po na security officer. Ang instruction ng galing po Kay BP Sara po. Tinanong namin ang Vice Presidente tungkol dito. This is the reason why we don't want to discuss confidential funds, and yan kaya may batas na bawal pag-usapan ng confidential funds. We will wait for Colonel Nolasco. Sabi ni Fajarda sa komite, hindi niya alam kung kani-kanino ibinibigay ni Nicolas ang perang inilabas niya. Base sa liquidation report ng DepEd, nagbigay ang DepEd ng confidential funds sa 7 lugar kasama ang Makati, Davao, Negros Oriental at Occidental. Wala sa pagdinig ng komite si Colonel Dennis Nolasco na umano'y tagapagbigay ng confidential funds ng DepEd. Itinuturing siyang susi sa tanong kung paano nagastos ang confidential funds ng ahensya. Ipinapatawag na siya ng komite sa susunod na pagdinig. Sumalang din sa pagtatanong ang Special Disbursing Officer ng OVP na si Gina Acosta. Siya ang pumirma sa disbursement voucher at kumuha ng tseke para sa 125 million pesos noong December 2022. Ang pera winidraw sa Land Bank Show at inilagay sa 4 na traveling bag at dinala sa vault sa OVP. Tinulungan pa raw siya ng mga guard na bitbitin ang mga bag pero itinanggi ito ng mga guard. Vicky, bukod kay Fajarda at Acosta ay nakasalang ang 2 pang opisyal ng DepEd. Kabilang dito ang asawa ni Fajarda, itong si Sunshine na dating Assistant Secretary ng DepEd. Ngayon si Sunshine ay tumanggi naman na sagutin yung mga aligasyon ng pagbibigay ng bribe o yung mga sobre sa ilang mga opisyal ng DepEd. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Joseph Moro. Hindi lang lugar para sa karunungan, nagsilbi ring talungan sa panahon ng unos ang ipinatayo nating Kapuso Classrooms sa Catanduanes para ipadama sa mga mag-aaral ang diwa ng Kapaskuhan. Kahit pa sila hinagupit ng Super Typhoon Pepito, nagbigay ang GMA Kapuso Foundation ng maagang pamasko. Hindi lang mga bahay kundi pati maraming istruktura ang nawasak sa paghagupit ng super bagyong Pepito sa Catanduanes. Kabilang dyan ang mga eskwelahan na natuklap ang bubong. Pero ang ipinatayo nating 7 Kapuso Classroom sa Palta Elementary School sa Virac na natiling nakatayo at naging takbuhan pa nga ng mga residente. Si Imelda dito raw agad lumikas ng mag-signal number 5 sa kanilang lugar. May 2 taon tayong kasamang bata at saka 4 na taon na bata. Dito na lang tayo sa eskwelahan. Sabi ko, bagong gawa yan nung magbagyo nung nakaraan. Sabi ko, matibay dyan. Kaya dyan kami talagang nagbalak na lumipat. Hindi rin natibag ang 3 nating Kapuso Classroom sa Mabini Elementary School sa bayan ng Panganiban kung saan unang nag-landfall ang bagyong Pepito. Dati, kinakabahan kami kapag may paparating na bagyo kasi baka masira. Tapos, nung nagkaroon nga na kami ng GMA building, parang malaking blessing sa amin. Puro buhos yung ating mga walling. So, kaya nito mag-withstand hanggang 200 kph na lakas ng hangin ng bagyo at saka kaya nito hanggang intensity 8 ng lindol. Para
para maibsan ang takot ng mga mag-aaral sa mga sunod-sunod na sakuna at para maipadama ang diwa ng Pasko na pagbibigayan. Handog ng GMA Kapuso Foundation ang Give a Gift bags para sa mahigit 400 kinder hanggang grade 6 na mga estudyante sa Palta at Mabini Elementary School. Nung malaman nila na sila ay bibigyan ng regalo na galing sa GMA Kapuso Foundation, super saya po nila. Parang naibsan ang kanilang takot sa nakaraang bagyong Pipito. Sa mga nais makiisa sa aming mga projects, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwilier. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada, Globe Rewards at Metrobank Credit Card. Mga kapuso, maraming salamat po sa lahat ng tumangkilik sa ating Celebrity Ukay-Ukay sa Noel Bazaar sa World Trade Center Pasay nung nakaraang linggo. Thank you rin kay Jeneline Mercado na personal na ipina-auction ng kanyang dress at sa Cloud7 na nag-perform at nagpabid. Taos-puso rin ang aming pasasalamat sa mga nakibid sa ating auction. Isa na rito, si Ginoong Bruno Dinero na nakuha yung helmet ni Kuya Kim na ireregalo daw niya sa masipag niyang staff. Marami pong salamat. Kaya sa mga naghahanap pa ng ipanreregalo ngayong Pasko, sugod na sa Noel Bazaar sa World Trade Center at bisitahin ang ating Celebrity Ukay-Ukay booth hanggang December 1. Mga kapuso, maging handa pa rin sa tsansa ng ulan bukas. Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang nakaka-apekto ngayon sa Mindanao. Apektado naman ang amihan ng extreme northern Luzon at posible rin ang localized thunderstorms sa iba pang bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, mataas ang tsansa ng ulan bukas sa northern at southern Luzon kasama ang Bicol region. May mga kalat-kalat na ulan din sa Visayas. Maging alerto rin ang mga taga Mindanao dahil magiging maulan bukas at posible ang mga pagbaha o landslide. Magiging maalo naman at delikado pumalaot sa northern seaboard ng northern Luzon. Panibagong good news sa sports. Pasok na sa 2025 FIBA Asia Cup ang Gilas Pilipinas. Malinis na 4-0 record sa qualifying round ang naitala ng Gilas, kasunod ng kanilang panalo kontra Hong Kong kahapon. Tinambakan ng Pilipinas ang kalaban sa second window ng FIBA Asia Cup qualifiers sa score na 93-54 at dahil dito nanatiling undefeated ang Pilipinas sa Group B. Pero ayon sa pamantayan ng FIBA, kailangan munang maipanalo ng New Zealand ang laban kontra Chinese Taipei bago masiguro ang pwesto ng Gilas. At kanina lang, nagtagumpay ang New Zealand kaya opisyal na ngang nakapasok ang Pilipinas sa 2025 FIBA Asia Cup na gaganapin sa Saudi Arabia. Huwebes nung nakaraang linggo nang umukit ng kasaysayan sa FIBA ang Gilas Pilipinas matapos talunin ang Tall Blacks ng New Zealand sa kauna-unahang pagkakataon. Kinaaliwan na ang bagong entry ni comedy genius Michael V na parody ng hit song na Dilaw. Bukod sa nakaka-LSS na lyrics, may mahalagang mensahe ito sa paggamit ng wikang Filipino. Makichika kay Aubrey Carampel. Kung walang kalan, certified hit at talagang pinag-uusapan. Sa nakalipas na halos 3 dekada. you've been waiting years sa pila para sa isang kape. Iba't ibang parody na ang ginawa ni comedy genius Michael V sa longest-running gag show sa bansa na Bubble Gang. Di lang yan patok sa Pinoy fans, kundi pati na rin abroad. Kabilang sa mga napapareact ang Latino YouTube creators na Herrera siblings. At kagabi, sa second part ng kanilang 29th anniversary special, may bagong entry na naman si Bitoy. Hindi ako magtataka kung sumuka ang guro mo. Ang kantang Dilaw by Yaki. Kantang Dilaw na pinasikat ng OPM singer-songwriter na si Maki.
Tagalog nyo mali, bigas maging mali. Hindi lang daw ito basta parody dahil may mahalagang mensahe raw si Pitoy tungkol sa tamang pagsasalita at paggamit ng wikang Filipino sa pagsulat ng mga kanta. Parang nabawasan na yung art of songwriting. Pet peeve ko yan sa pagka gumagawa ng kanta. Gusto ko dapat tama yung bilang ng bara, tama yung syllabication, tapos tama yung paggamit ng language, yung grammar ng Pilipino. Gusto lang natin mag-create ng awareness para kahit papano, baka naman naaalala nyo mga Filipino lessons nyo, mai-share nyo naman sa mga anak ninyo, sa mga kaibigan ninyo. Aliw din para sa fans na si Bitoy na rin lahat ang gumaya sa buong banda ni Yaki na nag-perform sa loob ng waste truck. Ang original singer ng kanta na si Maki, nirepost naman sa X ang photo ni Michael V na ginaya pa ang post niya. Sabay hirit, ano raw ba ang shade ng lip tint? Hayaan mo, sige, pagka nalaman ko, pati yung brand, send ko sa'yo. Tsaka padadalang kita for Christmas. Parang nakikita ko yung sarili ko sa kanya. Naalala ko yung kabataan ko. At ngayong tapos na ang kanilang 29th anniversary celebration, pinaghahandaan na raw nila as early as now ang 30th year ng Bubble Gang. Sumasakit na ulo namin sa kaisip. Ano pa bang hindi natin nagagawa? Ano pa bang pwede natin gawin? Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Salamat, Iya. Saktong isang buwan na lang bago ang Kapaskuhan. Damang-dama na ang Christmas vibe sa nagkagandahang dekorasyong pamasko na ibinida sa mga probinsya. Nakatutok si Oscar Oida. Mula sa Christmas tree na pinalamutian ng mga bituin, hanggang sa life-size na mga dekorasyong pampasko, enjoy ang mga Caviteño sa ginanap na Tanglaw 2024 sa Carmona City Park. Sinamahan pa yan ng performances at fireworks display, kung saan pamilya, magkakaibigan, pati fur babies ang nakisaya. Ramdam na rin ang Christmas vibe sa Santo Tomas, Batangas. Matapos pa ilawan ang giant Christmas tree roon na may taas na mahigit 25 feet. May garden of lights din at tunnel of lights na tinadtad ng makukulay na Christmas lights. May mga nag-ala Santa Claus pa na bumati sa mga nakisaya sa event. Nagkaroon din ng fireworks display at salo-salo. Hindi man kasing engrande, pero di rin pauhuli ang creativity ng mga taga-Sarat, Ilocos Norte. Featuring ang mga Christmas palamuti roon na gawa sa kawayan at recycled plastic bottles. Ayon sa mga residente, kahit patapon na ang mga ginamit na materyales, ramdam pa rin nila ang diwa ng Pasko. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. At yan, ang mga balita ngayong Lunes, mga kapuso, 30 days na lang. Isang buwan na lang. Oo, hindi pa tayo ready. Pasko na po yan. Ako si Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.